Doc, pwede ko bang malaman kung sino nag-donate sa akin ng liver years ago? Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ika-12 kabanata. Labis ang gulat ni Bettina at hindi agad nakasagot sa tanong sa kanya ni Carlo. I'm Zach, cousin ng asawa mo. Pakilala ng lalaki at naglahad pa ng kamay. Napairap na lamang sa hangin si Gigi at napaisip na ang tanga ni Carlo kung maniniwala sa palabas ng dalawa. At dahil ayaw na ni Gigi na makisawsaw pa at mangialam sa buhay nila Bettina, ay umalis na ito roon. At sakto naman ang dating ng driver ni Gigi at agad naman na umalis roon. Samantalang si Carlo naman ay tila bahibang dahil nagpalinlang ito sa kanyang asawa at sa kalaguyo nito. Nice meeting you, Zach. Hindi ata nabanggit sa akin ni Bettina na may pinsan siyang susundo sa kanya dito. You forgot to mention, honey? Wika ni Carlo kay Bettina. Sa totoo lamang ay hindi maganda ang pakiramdam ni Carlo doon. Ngunit may tiwala siya sa kanyang asawa. Actually, hindi ko din alam. Nakita ko na lang kanina nakausap siya ni Gigi, so I was shocked too. Palusot ni Bettina. Okay, so paano ba yan? Hindi ka ba makakasama sa amin? Wika nung lalaki kay Carlo. No, I have work pa. Take care of my wife and my child. Wika ni Carlo at humalik na sa labi ng asawa. Iniabot na ni Carlo ang bag ni Bettina at tuluyan na umalis. Bumalik na si Carlo sa kanyang trabaho at ang dalawa naman, sila Bettina at Zach ay tila ba isang masayang pamilya. Ilang taong matapos sa mga pangyayaring yon ay hindi na muling nakita pa ni Carlo si Gigi at ang sanggol na nagpa-check up sa ospital. Matapos kasi ang huling check up ni Gigi ng kanyang sanggol ay nagpasya siya na magpakalayo-layo na lamang dahil ayaw na ni Gigi na masangkot at magkaroon pa ng ugnayan sa pamilya ni Carlo. Mas ninais ni Gigi na mamuhay ng tahimik, malayo kina Carlo para sa katahimikan ng kanyang buhay at para sa kanyang anak. At isa pa ay naiinis pa din si Gigi kay Bettina dahil sa mga ginawa ng mga ito sa kanya. Samantalang si Carlo ay parabang wala lang sa kanyang biglaang pagkawala ni Gigi dahil sa isipan ni Carlo ay wala naman na siyang dapat pang asikasuhin o gawin sa buhay ni Gigi. Isa pa ay negative naman ang DNA test. Kaya naisip ni Carlo na mas maigi na lamang iyon at mag-focus na lamang siya sa kanyang pamilya. Honey, kailangan mo magpa-check up for your liver. Paalala ni Bettina kay Carlo. Oo nga pala, pero wala naman akong nararamdaman. Wika ni Carlo. Kailangan yun to monitor your health. Wika ni Bettina at sumang-ayon naman si Carlo. Alam ni Carlo ang tungkol doon dahil doktor din siya at dahil si Bettina ang doktor na nag-opera sa kanya, ay alam nito kung anong araw siya dapat magpa-check up. How is it? Tanong ni Carlo sa doktor. Wala namang problema. As of now, wala namang komplikasyon. Pero kailangan mo pa din magpa-check up para ma-monitor ang liver mo. You know how we need to make sure na walang problema. Lalo na't ilang taon pa lang nung inoperahan ka. Wika ng doktor kay Carlo. Maayos naman ang lahat kay Carlo hanggang sa maalala niya na hindi niya kilala ang donor na nag-donate sa kanya ng liver years ago. Nang nakakalipas at hanggang ngayon ay hindi pa nakapagpapasalamat si Carlo sa kanyang donor. Para bang na-curious si Carlo sa donor at nagtaka dahil ngayon lang niya naalala na bakit hindi sinabi sa kanya ang pangalan ng kanyang donor. Excuse me, pwede ba ako makahingi ng medical records ko nung inoperahan ako? And also the donor. Wika ni Carlo na agad naman ibinigay ng doktor. Nang makuha ni Carlo ang medical records ay umalis na ito. Bumalik na si Carlo sa kanyang office sa ospital at doon tiningnan ang medical record. Nagtaka naman si Carlo na parabang pamilyar sa kanyang mga information na yon at ang babaeng donor ay kapareho pa ni Gigi ang edad nito. Doon na kinabahan si Carlo at para bang bumalik sa kanyang nangyari ilang taon nang nakalipas. Naaalala ni Carlo na nung inoperahan siya ay nawala noon si Gigi at pagbalik nito ay may tahina ito sa bandang liver.
At iba naman ang rason ni Gigi patungkol doon. Posible kaya si Gigi ang donor ko? Kabadong tanong ni Carlo sa kanyang sarili. Naisip ni Carlo na baka kaya anonymous ang donor dahil ayaw nitong ipaalam ang tunay na pagkakakilanlan. Doon na nagpasya si Carlo na alamin ang katotohanan patungkol sa kanyang donor dahil anonymous ito. Nais din siyang pasalamatan ng donor dahil ito ang dahilan kung bakit humihinga at buhay pa siya hanggang ngayon. Naisip man ni Carlo na magtanong kay Bettina dahil ito ang nag-opera sa kanya. Ngunit para bang may parte ni Carlo na nagsasabing humanap ng iba para malaman ang katotohanan. Para bang wala siyang tiwala kay Bettina patungkol sa problemang iyon. Dahil kung si Gigi nga iyon, ay panigurado na hindi magsasabi ng totoo si Bettina. Kaya imbes na si Bettina ang tanungin, ay hinanap ni Carlo ang doktor na nag-opera sa donor. Binalikan pa ni Carlo ang lahat ng details ng donor at kumuha ng medical records ni Gigi si Carlo sa ospital kung saan ito nanganak. Blood type, medical history, height, weight, at higit sa lahat ay edad na pareho at tumutugma talaga kay Gigi. Lahat ng information ng donor ay parehong-pareho kay Gigi. Confirmation na lang kulang para malaman ni Carlo ang katotohanan. Tinungo ni Carlo ang doktor na nag-opera sa donor at kinausap ito. Dok, pwede ko bang malaman kung sino ang nag-donate sa akin ng liver years ago? Gusto ko kasing magpasalamat sa taong nagligtas sa buhay ko. Diretsong tanong ni Carlo sa doktor. Seryoso naman na tumingin ang doktor kay Carlo at nagsalita. Anonymous yung donor mo at illegal kung sasabihin ko sa'yo kung sino ang donor. Sorry to say, Dr. Carlo. Hindi ko maaaring sabihin sa'yo. Alam mo ang policy ng hospital dahil doktor ka din, kaya sana maunawaan mo. Naising ko man pero against yun sa law na maaari kong ikasira kung sasabihin ko sa'yo. Kaya pasensya ka na pero hindi kita masasagot sa katanungan na yan. Wika ng doktor at wala na ngang nagawa si Carlo. Bilang doktor at may-ari ng ospital ay alam ni Carlo ang mga protocols, rules and regulation na nakabatay sa law. Salamat na lang sa oras. Wika ni Carlo. Umalis na si Carlo sa ospital na yon at sawi na bumalik sa kanyang office. Binalikan at binasa niya muli ang team ng mga nag-opera sa donor at inisa-isa ang mga taong naroon. Hanggang sa may nakita si Carlo na isang nurse na maaaring matanungan ni Carlo. Bingo! Masayang wika ni Carlo. Hinanap ni Carlo ang nurse. Hanggang sa nahanap at nakilala ni Carlo ang isa sa mga nurse na kasama sa operasyon na ngayon ay nagtatrabaho na sa isa sa mga hospital nila. Agad na tinungo ni Carlo ang address ng nurse at laking pasasalamat ni Carlo dahil doon pa din iyon nakatira kung anong address ang nakalagay sa information ng nurse. Dr. Carlo! Nakilala agad ng nurse si Carlo. Hindi man iyon nakakagulat pa. Nurse Samantha, can we talk privately? Formal na wika ni Carlo. Pumayag naman ang nurse. Nagtungo sa isang pribadong restaurant sila Carlo. Ano pong sadya niyo, Dr. Carlo? Tanong ng nurse kay Carlo. Hindi naman na nagpaligoy-ligoy pa si Carlo at sinabi na nga nito na ang pakay sa pakikipagkita sa nurse. Honestly, may importante akong gustong malaman. Do you remember the donor who donated liver to me? Diretsang tanong ni Carlo sa nurse. Yes, your anonymous donor. Bakit po? Takang litanya ni Samantha. I want to know kung anong pangalan niya. Ayaw kasing ibigay at sabihin sa akin ng doktor na nag-opera sa kanya. Wika ni Carlo at seryosong tumingin kay Nurse Samantha. Ngumiti naman ang dalaga at nagsalita. I am sorry, Dr. Carlo. Dahil kung hindi sa'yo sinabi ng doktor, ay wala din po akong karapatan para sabihin ang pangalan ng anonymous donor mo. At isa pa, illegal ang pagsasabi ng information ng isang anonymous donor. Seryosong wika ng nurse at napahawak naman sa kanyang nostril si Carlo. Wala namang makakaalam kung sasabihin mo sa akin. Wika pa ni Carlo. I don't have the rights to say the anonymous name. Pagmamatigas ng nurse kay Carlo. Naubusan naman ng pasensya si Carlo.
Di ba ikaw ang inaasahan ng pamilya mo? This is 100,000 pesos. Sa'yo na yan. Basta sabihin mo sa akin kung sino ang donor. Keep it or leave it. Letanya pa ni Carlo. Desperado na si Carlo na malaman kung sino ang donor upang matahimik na ang kanyang puso para mabigyan na din ng kasagutan ang kanyang agam-agam na si Gigi ang taong nagbigay sa kanya ng liver. I can't, sir. Mahal ko po ang trabaho ko. Matigas na pagtanggi ni Nurse Samantha. Yeah, nagtatrabaho ko ngayon sa ospital namin. And in just a blink of an eye, pwede kitang alisin doon at sirain. Keep the money and the truth, or else mawawala sa iyo ang pinakamamahal mong trabaho. Pananakot ni Carlo kay Nurse Samantha at hindi naman nabigo si Carlo. Sige, sasabihin ko na po sa inyo, Doc, pero sana wala pong ibang makakaalam. Wika ng nurse kay Carlo na tila ba takot na takot. Sure, spill it. Ayokong pinaghihintay ako. Wika ni Carlo. Gigi. Gigi ang pangalan niya. Ang alam ko ay siya yung dati mong asawa. Iyon lang po ang alam ko. Dito na po ako. Wika ng nurse kay Carlo. Tila ba nabingi si Carlo sa kanyang narinig at hindi agad nakapagsalita. Wait! Siya bang sinasabi mo? Tanong ni Carlo sa nurse at ipinakita ang larawan ni Gigi. Opo, siya nga. Wika ni Nurse Samantha. Oh, okay. Nauutal na wika ni Carlo at ibinigay ang pera sa babae. Umalis naman ang nurse at tila ba hindi makapaniwala si Carlo sa kanyang nakumpirma. Hindi inakala ni Carlo na si Gigi ang kanyang donor at tila ba nagsisisi dahil sa mga ginawa niya sa dalaga. Napaisip at naiiling na lamang si Carlo dahil bakit niya ginanoon si Gigi samantalang ito pala ang nagligtas sa kanyang buhay. Tila ba nagsisisi si Carlo nang alalahanin niya lahat ng mga pinagagawa niya kay Gigi at sa kabila ng ginawa ni Gigi sa kanya ay nagawa pa niyang hiwalayan ang dating asawa. If I only knew. I would have stayed by your side. Naiinis na wika ni Carlo at sinuntok ang sarili. Agad na nag-isip si Carlo at tinawagan ng kanyang assistant. Hello, I have a mission to you. Puntahan mo si Gigi, my ex-wife. I will send to you their address sa text. Check mo kung nandun pa sila ng anak niya. I want to make sure na naroon pa sila. Wika ni Carlo at agad na pinatay ang tawag. Itinext niya sa kanyang assistant ang huling address ni Gigi na alam ni Carlo. Naisip ni Carlo na bumawi sa dating asawa at humingi ng tawad doon at magpasalamat. Magsisisi man si Carlo sa mga nagawa niya, ngunit huli na ang lahat. May anak na sila ni Bettina at ganoon din si Gigi. Ilang sandali pa ay tumunog na ang cellphone ni Carlo at nakita niya ang numero ng kanyang assistant. Agad na sinagot iyon ni Carlo. So what happened? Bungad ni Carlo. Bigla namang natigilan si Carlo na mutla ang lalaki at tila ba nangatog sa sinabi ng kanyang assistant. Muntik pang malaglag ni Carlo ang kanyang cellphone sa ibinalita ng kanyang assistant. Parang hindi makapaniwala si Carlo sa kanyang narinig. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Anong balita kayang nakarating kay Carlo? Ano kayang nangyari kay Gigi at sa anak nila? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Ikaw, Bettina. Bakit hindi mo sa akin sinabi na si Gigi ang liver donor ko? Tell me. And I want a valid reason. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Ang ika-13 kabanata. Danlumo at nalungkot si Carlo sa ibinalita sa kanya ng assistant niya. Dr. Carlo, wala na po sila Ma'am Gigi sa address na sinabi mo. Matagal na daw po silang umalis doon at naibenta na din po ang property. Wika ng assistant ni Carlo mula sa kabilang linya. Nahinto si Carlo.
at ibinaba ang telepono na dismayado. Hindi siya makapaniwala na umalis sila Gigi na hindi man lang siya nakapagpasalamat o kahit na nakausap man lang ang dating asawa. Lutang na nagmaneho si Carlo dahil sa pagsisisi sa kanyang mga nagawa kay Gigi. Gustuhin man niyang makausap ang dating asawa at makapagpasalamat sa kabutihan na ginawa nito sa kanya, ay tila bahuli na ang lahat. Wala na si Gigi at hindi alam ni Carlo kung saan at paano makikita at mahahanap ang taong nagligtas sa kanyang buhay. Pag-uwi sa kanilang bahay, ay sinalubong agad ni Carlo ang kanyang asawa na si Bettina na nakapamewang pa. Bakit ngayon ka lang? Tumawag ako sa office mo sa ospital at wala ka daw roon. Saan ka naman ang galing? Galit na tanong ni Bettina kay Carlo. Ni hindi na nga ito napansin na tila balisa at gulong-gulo ang asawa. Not now, Bettina. Malamig na wika ni Carlo. Wala sa hulog si Carlo para makipagtalo pa kay Bettina, lalo na't meron pa siyang katanungan sa isipan. Masamang tumingin si Bettina kay Carlo at makikita sa mata nito ang galit at inis. Bakit, Carlo? May mahalaga ka bang ginawa tulad ng pakikipagkita sa ibang babae? Tell me. Sigaw ni Bettina at ipinakita pa kay Carlo ang kuha ng larawan ng cellphone ni Bettina. Napasabunot na lang si Carlo sa kanyang buhok at mabangis na tumingin kay Bettina. Fine. Ikaw, Bettina, bakit hindi mo sa akin sinabi na si Gigi ang liver donor ko? Tell me, and I want a valid reason. Galit na wika ng lalaki at makikita iyon sa mga mata nito na tila ba nag-aalab sa galit. Bulong-gulo na si Carlo. Madaming tanong ang gumugulo sa kanyang isipan. Tulad ng bakit itinago ni Gigi ang katotohanan. Bakit hindi ito nagsabi sa kanya na hiwalayan niya? Bakit itinago ng kanyang asawang si Bettina ang lahat kahit ilang beses niya na itong tinanong? At ang tanong na bakit ba ngayon lang niya inalam ang katotohanan? Ngayong malabo na ang lahat at hindi niya na makikita pa si Gigi na ginawa niya ng masama at sinaktan ng damdamin. Labis naman ang gulat ni Bettina nang itanong iyon sa kanya ni Carlo. Hindi inaasahan ng babae na malalaman ni Carlo ang katotohanan, lalo na't itinago niya ang totoo matagal na. Gigi didn't want to tell you the truth. She asked me to hide and keep it from you for good, and I don't have the right to break that promise. And besides, that's her privacy. So I also decided to keep it from you. Yukong wika ni Bettina. Ngunit para kay Carlo ay hindi sapat ang rason ni Bettina. Alam ni Carlo na ginusto din iyon ni Bettina na itago sa kanyang katotohanan para masira sa kanya si Gigi. Bakit? Bakit kailangang itago? Umiiyak na tanong ni Carlo dahil sa mga oras na yon ay hindi niya na maintindihan ang kanyang nararamdaman. Nasasaktan siya dahil para bang niloko siya ng kanyang asawang si Bettina na alam naman ng lahat pero nanahimik lang. I don't know, Carlo. Tapos na yon. Kaya please live in the present and forget about your past. Naiiling na wika ni Bettina. Umakto pa na naluluha ang babae upang kaawaan ni Carlo, pero sa puntong iyon ay hindi siya napansin ni Carlo. Umalis lang ito sa harapan ni Bettina at nagulong sa silid. Ilang araw din bago na-realize ni Carlo na wala nang magagawa ang kanyang pagsisi dahil huli na. Ang kailangan na lang niya ay matuto at ayusin ang kanyang kasalukuyang buhay. 2 weeks matapos ang pangyayaring iyon ay hindi pa din maalis sa isipan ni Carlo si Gigi. Palagi itong bumabalik sa kanyang isipan na tila ba isang bangungot na hindi niya malimot. Bangungot dahil siya mismo ang may gawa kung bakit nawala ito sa buhay niya. Huli na para sa kanya na humingi ng tawad. Gustuhin man ni Carlo na ibalik ang nakaraan pero hindi niya na magagawa pa dahil kapag tapos na talaga. Hindi na maaaring ibalik pa. Na-realize ni Carlo kung gaano siya kaswerte kay Gigi noon pero hindi maganda ang kanyang isinupli sa dating asawa. Naisip tuloy ni Carlo kung gaano siya kasamang tao dahil sa ginawa niya sa dating asawa. Sa ngayon ay isinawalang bahala na lamang iyon ni Carlo. Kahit madalas ay naiisip niya pa din ang dating asawa. Matapos ang ilang araw, nagpa siya si Carlo na ituon na lamang ang kanyang atensyon
sa kanyang asawa at anak na si Bettina at Dahlia. Love, sa susunod na araw ang kaarawan ni Baby Dahlia, anong plano? Nakangiting tanong ni Bettina kay Carlo. Oo nga no. Ang bilis lang ng araw, 1 taon na agad ang anak natin. Ikaw, ano bang plano mo? Balik ni Carlo kay Bettina. Sa totoo lang ay walang amor na nararamdaman si Carlo para sa anak nilang si Dahlia. Kahit na parati niya itong nakakasama, ay tila ba malayo ang kanyang loob sa bata na labis niyang ikinakataka. I want to have a party for our daughter. Masayang sugestion ni Bettina. It's up to you, love. Kung anong gusto mo para sa anak natin ay yun ang gawin mo. Wika ni Carlo. At Becky pang umiti. Sa totoo lamang ay ayaw sana ni Carlo na sanayin ang kanilang anak sa mga bagay-bagay. Ngunit kahit tumalima man siya sa nais ng asawa ay wala na siyang magagawa. Kaya kahit ayaw ay sumang-ayon na lamang si Carlo. Isa pa, ang nasa isip niya naman talaga ay si Gigi at ang anak nito. Naaalala kasi ni Carlo na kaarawan din ngayon ang batang isinilang ni Gigi. Can you help me prepare for the party? Samahan mo ko to meet the party organizer and to buy gifts for our baby, to pick up the beautiful cake and talk to the catering that I picked. Wika ni Bettina. Kailangan ba talagang kasama ako? Biglang tanong ni Carlo. Masyadong madaming gawain sa ospital at tila ba nalimot na iyon ang kanyang asawa. Sa puso pa ni Carlo ay para bang walang pake si Bettina para sa kanya. Of course, ikaw ang daddy ni Dahlia kaya kailangan nandun ka. Isa pa, you can file a leave to the hospital naman, diba? Once in a year lang naman. Wika ni Bettina kay Carlo at malambing na yumakap sa kanyang asawa. Okay, buntong hiningang sagot ni Carlo. Sa totoo lang ay gagawin lang iyon ni Carlo para sa kanyang pamilya. Tama naman kasi si Bettina. Once a year lang naman gaganapin ang bagay na yon sa buhay ng kanilang anak. Kaya kahit na alinlangan ay tumugon na si Carlo para wala ng gulo at away pa. Thanks love, you're the best daddy. Wika ni Bettina kay Carlo at humalik pa sa pisngi ng lalaki. Para sa ikakasaya ng anak natin, lahat gagawin ko. Wika ni Carlo kay Bettina, kahit kalahati ng puso niya ay hinahanap si Gigi. Para bang kung kailan nawala si Gigi ay doon pa na-realize ni Carlo kung gaano kahalaga si Gigi para sa kanya. Oh, you're so sweet. Nakangiting wika ni Bettina kay Carlo. Nung araw nga na yon, ay agad na nag-file ng 1-week leave si Carlo sa ospital at isa pa ay para na din makapagpahinga siya. Matapos asikasuhin ang kanyang file for leave ay dumiretso agad si Bettina sa restaurant kung saan nila kikitain ang party organizer. So, you are the party organizer. Let's proceed to the topic. Madami pa kasi tayong gagawin. Diretsang wika ni Bettina sa organizer. Wala namang kibo si Carlo habang nakikipag-usap sa Bettina sa kausap nito. So love, we're settled? Paling sa kanya ni Bettina matapos nila mag-usap ng organizer. Kung sa tingin mo, yun lang lahat ang gagawin sa birthday ni Dahlia, proceed. Iyon lamang sinabi ni Carlo sa buong usapan. Matapos nga na masettle ang party, ay nagtungo naman sila sa catering ng party organizer. Tinikman ni Bettina ang mga patahe doon at nagustuhan naman ng babae, kaya agad na natapos sila doon. Love, ayos lang ba talaga sa'yo na isinama kita? Para kasi ang tahimik mo. Baling ni Bettina kay Carlo habang nasa biyahe sila patungo sa bake shop na pag-orderan ni Bettina ng cake para sa kaarawan ng anak nila. It's fine, tahimik lang naman ako para hindi kita magulo sa ideya mo. I know how important to you Dahlia's birthday is. Wika ni Carlo kahit nasa kanyang kalooban ay sinasabi na sana ay hindi na lamang siya sumama dahil si Bettina naman ang nagdesisyon at nagplano ng lahat. Ngunit dahil ayaw na sirain ni Carlo ang araw at mood ng asawa, ay hindi na lamang niya iyon ipinahalata at nagpanggap na lamang na ayos na sa kanya ang lahat dahil ang totoo ay para bang pakiramdam ni Carlo ay bumababa na ang kanyang pagkalalaki dahil si Bettina na ang nasusunod sa lahat. Ngunit dahil mahal niya ang asawa, ginawa niya lamang iyon para wala ng gulo pa. Matapos ang ilang sandali na biyahe ay narating na nga nila ang bake shop
at naghintay na lamang sa labas si Carlo. Hindi din naman dala-dala si Dahlia dahil iniwan ito ni Bettina kay Zack na ipinakilala niyang pinsan kay Carlo. Maya-maya ay tinawag ni Bettina si Carlo kaya agad na pumasok sa loob ang lalaki. "Taste this, love. Ano mas masarap? Itong vanilla flavor or chocolate?" Tanong ni Bettina kay Carlo. "Chocolate will be fine, lalo na't batang may kaarawan. And it tastes good in vanilla," wika ni Carlo at napatango naman si Bettina. "Siguro both na lang, I can't decide, but thanks love for your advice," wika ni Bettina at tila ba nainis si Carlo sa parting iyon. Imbes na mag-react o magalit, ay kinalma na lamang ni Carlo ang kanyang sarili at pinilit na ngumiti sa harap ni Bettina kahit na nauubusan na siya ng pasensya sa asawa. Nang matapos na nga sa bake shop, ay nagtungo na ang dalawa sa mall upang mamili ng regalo at souvenir para sa kaarawan ni Dahlia. "Dito ka na din bumili para sa isusuot ni Dahlia," suhestyon ni Carlo. "Okay." Iyon lamang sagot ni Bettina kay Carlo. Hindi na muli nagtanong o kinausap ang lalaki. Namili na ng regalo si Carlo para sa kanilang anak at ganon din si Bettina. Habang naghihintay si Carlo na matapos si Bettina sa pagbabayad ng mga pinamili nila, ay biglang may isang batang dumaan sa harapan ni Carlo. Ngunit dahil glass ang store ay hindi naging malinaw kay Carlo ang imahe ng babae. Ngunit sa pagkakakita dito ni Carlo ay naalala niya agad si Gigi. "Love, I'll go to the restroom. Wait for me in the car na lang." Nagmamadaling wika ni Carlo kay Bettina at tumango lamang si Bettina. Sobrang bilis ng puso ni Carlo na makita ang babae, ngunit palayo na ito. Alam ni Carlo na si Gigi ang kanyang nakita, lalo na't kaboses pa nito ang dating asawa. Sinundan iyon ni Carlo, at dahil madami ang tao, ay nahirapan si Carlo na makausap ang babae. Sinundan niya lang ang babae hanggang sa second floor ng mall, at maya-maya sa wakas ay huminto na ang babae sa isang kainan. Kinakabahan na lumapit si Carlo sa babae. Hingal na hingal pa si Carlo nang malapitan nito dahil sa paghabol kanina. "Gigi?" Tawag ni Carlo sa babae at hinawakan ito sa balikat. Si Gigi nga ba ang nakita ni Carlo sa mall? Muli na kayang ipagkurus ang kanilang landas? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Love, nasalahin niyo ba ang pagiging colorblind? I don't know, wala naman sa lahi namin. Bakit? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Ang ika-14 na kabanata. Gigi. Nang humarap ang babae, ay agad na lumayo si Carlo. "Sino Gigi?" Takang tanong kay Carlo ng babae. "Ay sorry, nagkamali lang, pasensya na." Paghingi ni Carlo ng paumanhin sa babae. Nagkamali pala si Carlo at hindi si Gigi ang babaeng kanyang sinundan. Si Gigi talaga nakita at narinig ko eh. How can it be? Namalikmata lang ba ako? Tanong ni Carlo sa kanyang sarili. Napapailing si Carlo habang palayo sa lugar na yon. Nagdesisyon si Carlo na magtungo sa comfort room para maghilamos, nang sa ganoon ay mahimasmasan siya. Ngunit sa totoo lamang ay si Gigi talaga ang nakita ni Carlo kanina lamang. Ngunit dahil nalingat si Carlo nang magpaalam siya kay Bettina, ay ibang tao ang kanyang nasundan. Dahil si Gigi ay gumamit ng elevator patungo sa basement kung saan naroon ang parking lot. Pagtapos ni Carlo maghilamos ay agad nang nag-elevator ang lalaki. Samantalang si Bettina naman ay habang naghihintay sa parking lot ay nakita nito si Gigi na may kausap sa telepono. Nagpanik agad si Bettina nang makita si Carlo na palapit. Agad na sinalubong ni Bettina ang nakayukong asawa na tila ba pinagsakluban ng langit at lupa. "Carlo, for God's sake, saan ka na naman ba nagpunta? Kanina pa ako naghihintay ah." Litanya ni Bettina at palingalinga pa sa paligid
nagmamasid kung nakaalis na ba si Gigi. Naligaw kasi ako. Palusot ni Carlo na hanggang ngayon ay lutang pa din. Si Bettina naman ay agad na ibinigay kay Carlo ang hawak-hawak ng dumaan ng kotse ni Gigi, kaya hindi nakita ng lalaki na dumaan ang kanyang hinahanap. Ganun ba? Tara na't naghihintay na sa atin si Zach. Baka umiiyak na din si Dahlia. Wika ni Bettina at hinila na nga si Carlo patungo sa kotse. Hindi naman sumagot o nagsalita pa si Carlo dahil hanggang ngayon ay iniisip niya pa din ang postura ni Gigi dahil nagkamali siya. Ilang sandali lamang ay nakarating na sa kanilang tahanan sila Carlo at naabutan nila si Dahlia na iyak na iyak. Si Dahlia umiiyak, puntahan mo na ako ng bahala sa mga pinamili natin. Wika ni Carlo. Dali-dali namang pumasok si Bettina sa loob ng bahay at kinuha si Dahlia. Inilagay naman ni Carlo ang mga pinamili sa sala at naupo doon. Bettina, Carlo, dito na muna ako. Aalis na ako. Paalam ni Zach na Bettina. Nag-lunch ka na ba? Dito ka na lang kumain, sumabay ka na sa amin. Sakto magluluto ako ng menudo. Ngayon ko lang gagawin to para makapag-usap at makilala pa kita. You know, I haven't met you even in our wedding. Alok ni Carlo sa lalaki. Ayos naman sa'yo, Zach? Wika ni Bettina sa lalaking ipinakilala niyang pinsan. Titig na titig pa ang babae na tila nakikipag-usap sa mga mata nito. I'm sorry, madami pa kasi akong gagawin eh. Maybe babawi na lang ako sa birthday ni Dahlia ng pamangkin ko. Wika ni Zach na tila ba hindi komportable sa sitwasyon. Sige na, I just want to thank you for taking care of my daughter. Is it okay? Love? Wika ni Carlo at bumaling pa kay Bettina. It's up to you, love. Wika ni Bettina at sumenyas pa kay Zach na sumang-ayon na lamang. Fine. Wika ni Zach at Becky pang umiti. Paano yan? Maiwan ko muna kayo. Love, i-try mo na din kay Dahlia yung binili natin for her, ha? Wika ni Carlo at nagtungo na sa walk-in kitchen nila. Habang buhat-buhat ni Bettina si Dahlia, ay binuksan isa-isa ng babae ang mga paper bag. Zach, pwede pa abot naman ng purple na bag? Pakisuyo ni Bettina kay Zach. Ito ba? Tanong ng lalaki kay Bettina at iniabot ang isang pink na bag. No, yung isa. Wika ni Bettina at itinuro pa ang paper bag na kanyang tinutukoy. Napansin naman ni Carlo na tila ba hirap na hirap sa kulay si Zach kaya lumapit ito sa bag na tinutukoy ng kanyang asawa. I think colorblind ka, Zach. Wika ni Carlo sa lalaki matapos iabot kay Bettina ang bag na sinasabi nito. Yeah, since back then colorblind si Zach. Sorry, I forgot. Wika ni Bettina kaya napatango naman si Carlo. Bumalik naman sa pagluluto si Carlo. Matapos ng ilang minuto ay natapos na ni Carlo ang kanyang niluluto kaya kumain ang mga ito. Nga pala Zach, bakit ngayon lang kita nakita? Noong kasal namin wala ka. Tanong at wika ni Carlo kay Zach at mabilis naman na sumagot si Bettina. Busy siya sa US noon. Tsaka alam mo na kapag businessman walang oras talaga. Hindi tulad nating mga doktor na pwedeng mag-leave. Diba, Zach? Latanya na Bettina. Para bang natahimik doon si Carlo. Pakiwari niya ay may mali dahil kahit isang beses ay hindi ito nabanggit ni Bettina sa kanya. Yeah, tama si Bettina. Sorry pala kung wala ako ng wedding day nyo. Kasabay kasi yun ang pagbubukas ng new business namin. Dagdag pa ni Zach sa kasinungalingan ni Bettina. Tumango lamang si Carlo at nagpatuloy sa pagkain. Hindi na umimik si Carlo dahil may nararamdaman siyang kakaiba sa dalawa na hindi mawari ni Carlo. Nang matapos kumain ay nagpaalam na nga si Zach dahil may kailangan pa itong puntahan. Matapos umalis ni Zach ay kinarga ni Carlo ang kanilang anak at dinala sa nursery room. Habang inaayos ni Bettina ang mga gagamitin at souvenir para sa birthday ng kanilang nag-iisang anak na si Dahlia. Dahlia, come to daddy. Tuturuan kita ng some colors.
Wika ni Carlo sa kanyang anak. Agad na lumapit naman si Dahlia sa kanyang ama. Dahil nga 1 taon na ang bata ay nakakaintindi na ito. Kahit papaano. Papa! Wika ng bata kay Carlo at napangiti naman ang lalaki. Dahlia, what color is this? Nakangiting tanong ni Carlo sa kanyang anak. Gray! Wika ng bata. Napakunot naman ang noon ng lalaki dahil ilang beses niya nang itinuro iyon sa kanyang anak. Ngunit tulad ng dati, iyon pa din ang parating sagot nito. That was black? Wika ni Carlo at napaisip. Para bang naisip niya na para bang may mali, kaya agad na ibinaba ni Carlo si Dahlia at may kung anong tinignan. Doon na napagtanto ni Carlo na ang symptoms na ipinapakita ng kanyang anak ay isang uri ng color blindness at bilang doktor ay alam iyon ni Carlo. Agad na bumaba si Carlo kasama si Dahlia at kinausap ang kanyang asawa. Love, nasa lahi niyo bang pagiging colorblind? Pahapyaw na tanong ni Carlo sa kanyang asawa. I don't know, wala naman sa lahi namin, bakit? Wika ni Bettina. Natahimik naman si Carlo at tila ba may kung anong kutob sa puso na hindi niya mawari kung tama ba o mali. Wala lang, naisip ko lang. Wika ni Carlo at itinuon na lamang ang kanyang paningin sa ibang bagay. Pakiwari ni Carlo ay may mali na talaga. Dahil kung colorblind si Dahlia, isa sa kanila ni Bettina ang may lahing ganon. Pero alam ni Carlo na wala sa dugo nila ang ganon maliban na lang sa kapamilya na ipinakilala ng kanyang asawa na si Zach. Nang sumunod na araw ay kaarawan na ni Dahlia. Dahil mermaid ang theme ng party, ay nagbayad sila Cardo ng isang private pool para doon ganapin ang handaan. Love, can you hold Dahlia? Aasikasuhin ko lang mga guest. Wika na Bettina na tinanguan lamang ni Carlo at kinuha ang kanilang anak. Nandun din si Zach sa araw ng kaarawan ni Dahlia dahil nga ang alam ni Carlo ay pinsan nito ng kanyang asawa. Zach, may tanong ko nga, nasa lahi niyo bang maging colorblind? Tanong ni Carlo kay Zach. Natahimik naman ang lalaki ngunit kalaunan ay sinagot din ang tanong ni Carlo. Sa family namin nila Bettina, wika ng lalaki. Doon na nakumpirma ni Carlo na may mali dahil magkaiba ang sagot ni Zach at ni Bettina. Hindi na lamang umimik si Carlo upang hindi mahalata ni Zach at Bettina na may kutob na siya sa dalawa at sa bata na itinuturing niyang anak. Nagpatuloy na nga sila Bettina at Carlo sa pag-aasikaso sa mga guests. Zach, kumain ka na doon. Ikaw din, love. Nga pala akin na si Dahlia para makakain ka. Wika ni Bettina at agad na kinuha ang bata. Bumiti lamang ng peke si Carlo sa kanyang asawa dahil napuna ni Carlo na mas nauna pang sabihan ni Bettina si Zach na kumain kesa sa kanya na sariling asawa. Umalis na lamang doon si Carlo at itinatak sa kanyang isipan na pagtapos ng kaarawan ni Dahlia ay doon na niya aalamin ang katotohanan ng kanyang kutob. Sige lang, kumain lang kayo. Wika ni Carlo sa mga bisita at ngumiti pa sa mga ito. Napansin pa ni Carlo na nagtatawanan sina Bettina at Zach na para bang may kakaibang inis sa kanya ang dating dahil sa sweetness ng dala ng dalawa. Nang bumalik si Carlo sa pwesto nila Bettina ay agad na nagpaalam ang babae at pinahawak ang anak sa katulong. Samantalang si Bettina naman ay napansin na meron ding handaan sa kabilang parte ng resort. Kaya agad na kinausap ng babae ang owner ng reception. Excuse me, di ba po pinareserve ko tong resort? Bakit may ibang tao dito? Mataray na tanong ni Bettina sa kausap. May nauna po kasi sa inyong nagpa-reserve. At saka nasabi naman po namin sa inyo yon. Hindi mo po ba naaalala? Litanya ng may-ari ng resort. Oh, I forgot. Ngayon din pala yun. Pero wala naman magiging problema, right? Wika ni Bettina. Of course, ma'am. Mabait at friendly naman po mga nasa kabilang side ninyo, so nothing to worry po. Wika ng may-ari kay Bettina.
Tumango lamang si Bettina. Samantalang matapos kausapin ng may-ari ay para bang na-curious si Bettina kung sino ba ang nasa kabilang area. Ngunit dahil sa dami ng kanilang bisita ay hindi niya magawang magtungo doon. Meron palang tao sa kabilang side? Tanong ni Carlo sa kanyang asawa na si Bettina nang mapansin ng mga tao sa kabila. Unti-unti na din nagsisi-uwian ang kanilang mga bisita kaya napansin iyon ni Carlo. Oo nga I didn't know too. Tinanong ko din yung may-ari, sabi naman niya is wala naman daw problema sa kabila. Tsaka mabait naman daw. Oh, I have an idea. Wika ni Bettina at umalis sa harap ng kanyang asawa. Naisip ni Bettina na magtungo sa kabilang side para magbigay ng kanyang mga pagkain para lang masabing friendly siya. Pero sa totoo lang, ay pabida ang kinalabasan ni Bettina dahil para bang nag-iinsulto ito. Nakangiting nagsasandok na ng handa si Bettina. Saan ka pupunta? Tsaka parang ang dami mo naman atang dalang pagkain. Para kanino yan? Para ba yan sa staff? Pagtatanong ni Carlo sa kanyang asawa. I just wanna give back some food sa kabilang may handaan. Wika ni Bettina. Wait, what? Are you out of your mind? For sure, kung anong meron tayo, meron din sila. Wika ni Carlo kay Bettina. Ngunit hindi lamang siya pinansin ng kanyang asawa. Napailing na lang si Carlo sa inasta ng kanyang asawa. Matapos nun ay pumunta na nga si Bettina sa kabilang side at nakangiting nagtungo doon. Hello! I want to give lang kasi birthday ng baby ko. Wika ni Bettina sa nakatalikod na babae. Bettina, ikaw pala yan! Happy birthday sa baby ninyo! Thank you din pala't nag-abala ka pa talaga. Wika ni Gigi. Para namang nakakita ng multo si Bettina at biglang naglaho ang ngiti nito sa labi. Si Carlo naman ay sumunod sa kanyang asawa dahil hindi tumigil sa pag-iyak ang kanilang anak. Ngunit nang makita ni Carlo si Gigi, ay tila ba lahat ng lungkot at pagsisisi niya ay nagbalik sa kanyang puso at isip. Gigi, ikaw ba talaga yan? At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang mangyayari sa muling pagkikita ni na Gigi at Carlo? Matutuklasan na kaya ni Carlo ang katotohanan tungkol sa anak ni Bettina? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Ano pala yung importante mo sasabihin? Direktang tanong ni Gigi kay Carlo. I know the truth, Gigi. Alam ko nang ikaw ang liver donor ko. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Ang 15 kabanata. Gulat na gulat si Carlo nang makita si Gigi. Ibang-iba na ang ayos ng dalaga kumpara sa huli nilang pagkikita. Yeah, it's me, Carlo. Is there any problem with that? Tanong ni Gigi kay Carlo, pero agad na sumingit si Bettina sa usapan ng dalawa. Birthday pala ng baby mo. Happy birthday to her. So unexpected, dito din pala kayo nag-celebrate ng birthday party. Plastic na wika ni Bettina at umakto na tila ba isang mabuting tao. Ngumiti naman sa kanila si Gigi na tila ba isang palabang babae. Oh yeah, it's my Daisy's birthday party. I remember birthday pala ng baby niyo, right? Happy birthday to her too. Oh, before I forget, thank you for this. Highly appreciated. Sana kanina pa kayo nagpunta. Tapos na tuloy yung party at ubos na yung handa. Even I want to give you some food for giving back. Ubos na talaga eh. O siya, bye na. Wika ni Gigi na tila ba nangiinsulto kay Bettina. Susundan pa sana ni Carlo si Gigi, ngunit hinawakan siya ni Bettina sa braso. Not now, Carlo. It's Dahlia's birthday.
Unahin natin ang importanteng bagay. Much important than your past. Nakakahiya sa mga bisita. Madiing wika ni Bettina kay Carlo. Nakinig naman ang lalaki at nagtimpi. Pinatapos na muna ni Carlo ang kaarawan ng kanilang anak. Matapos nga ang kasiyahan ay nagsiuwian ng mga bisita. Kaya nagkaroon ng tiyempo si Carlo na magpunta sa receptionist upang magtanong. Excuse me, can I have Miss Gigi contact? I'm her friend and she forgot something important and I'm the only one who can give this to her. Wika ni Carlo, ngunit sumagot sa kanyang mga ito. We can't give her number for privacy, but we can contact her. Para makausap mo po, can you wait a second? Wika ng lalaki na sumagot kay Carlo. Tumango lamang si Carlo at naghintay. Mabuti na lamang ay pumayag si Gigi na makuha ni Carlo ang kanyang numero, kaya naibigay ng mga receptionist ang contact number ng babae kay Carlo. Matapos nga ang mga araw na yon, ay balik-balik trabaho na si Carlo dahil sa 1 linggo lang naman ang leave niya sa kanyang final. Please answer me, Gigi. Bulong ni Carlo sa sarili. Free time niya sa mga oras na yon kaya hindi na nag-alinlangan pa si Carlo na tawagan ang numero ni Gigi. Ngunit iyon na ata ang ika-10 tawag ng lalaki sa numero ay hindi pa din ito sumasagot. Hanggang sa naka-receive siya ng voicemail mula kay Gigi. Sorry, can't answer your call. I'm busy. Text me where I can meet you so I can write a sked for you, Carlo. Hope you understand. Voicemail ni Gigi kay Carlo. Tila nabuhayan ng loob si Carlo nang marinig ang sinabi ng dating asawa na si Gigi. Hindi na nagdalawang isip pa si Carlo na replyan si Gigi dahil gustong-gusto na talaga ni Carlo na makausap ang dating asawa. Text message. Let's just meet up at the cafeteria near the hospital at 12 in the afternoon. Gigi. Okay. Napangiti si Carlo nang mag-reply sa kanya si Gigi ng okay. Hindi na nga makapaghintay pa si Carlo na makausap si Gigi, kaya agad na nagtungo si Carlo sa cafeteria kahit 30 minuto pa bago mag-alas 12. Ilang sandali pa nga naghintay si Carlo sa cafeteria, ngunit lagpas alas 12 na ay wala pa din si Gigi. 1:30 na nang mag-text sa kanya si Gigi na hindi ito makakarating dahil may bigla ang gagawin. Hindi mawari ni Carlo kung sinasadya ba iyon ng dating asawa o sadyang nagkataon lamang. Umuwi na lamang si Carlo sa kanila at naabutan si Zach sa kanilang bahay, karga ang kanilang anak na Bettina. Zach, nandito ka pala. Wika ni Carlo at tila ba nakakita ng multo ang dalawa sa biglang pagdating ni Carlo. I called him kasi umalis si Cynthia para magpatulong sana. Huwag kang mag-isip ng kung ano Wika ni Bettina. Gusto sana matawa ni Carlo dahil wala naman siyang sinasabing ganon. Pero ayun agad ang paliwanag ng asawa. I didn't say anything. Napadaan lang ako to say na baka gabihin ako sa duty. Wika ni Carlo at humalik sa asawa. Hindi na lamang pinansin ni Carlo ang mga bagay na napupuna dahil para sa kanya ang importante sa ngayon ay ang makausap niya si Gigi para masagot lahat ng katanungan sa kanyang isipan. Ilang beses pa na tumawag, nag-text at nag-voicemail si Carlo kay Gigi, ngunit palagi itong may dahilan hanggang sa isang araw ay si Gigi na mismo ang tumawag kay Carlo. Carlo? Bungad ni Gigi. Gigi, for God's sake! Buti naman at kinausap mo na ako. Wika ni Carlo na tuwang-tuwa, halos daig pang nanalo sa loto. I received all your calls and texts and voicemail, and I'm really sorry for ignoring you. I was just so busy. But I'm now in cafeteria near the hospital. Can you go here para makapag-usap tayo? Wika ni Gigi kay Carlo mula sa kabilang linya. Hindi na sumagot pa si Carlo at mabilis na nagtungo sa cafeteria nang walang pag-aalinlangan. Daig pa ni Carlo si Flash sa mabilis nitong nakarating sa cafe at malayo pa lang ay natanaw na si Gigi. Mag-isa lamang ito at hindi dala ang kanyang anak na si Daisy. Gigi, sorry pinag-intay kita. Hingal na wika ni Carlo. Agad na humarap naman sa kanya si Gigi at matamis na ngumiti. No, it's okay. Nothing to worry. So what are we gonna talk about? Wait, do you need something?
Hingal na hingal ka, don't tell me tumakbo ka papunta dito. Litanya ni Gigi kay Carlo na tila ba nag-aalala. Ngunit peke iyon dahil makikita sa mata ng dalaga ang puot at inis. Wala to, okay lang ako. Order na lang ako ng macchiato. Wika ni Carlo. Tumango lamang si Gigi at ngumiti sa lalaki. Ano pala yung importante mong sasabihin? Direktang tanong ni Gigi kay Carlo. Sumeryoso naman si Carlo at tumingin sa mga mata ni Gigi. I know the truth, Gigi. Alam ko na ikaw yung liver donor ko. Diretsang wika ni Carlo kay Gigi. Bigla naman nawala mga galit ni Gigi sa mga labi at seryosong tumitig kay Carlo. I don't know what you're talking about. Pagtanggi ni Gigi sa sinabi ni Carlo. Huwag mo nang itanggi pa, Gigi. Alam ko ng totoo. Bakit mo tinago? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo nung tinanong kita? Sunod-sunod na tanong ni Carlo kay Gigi at hindi na nga nito napigilan pa ang kanyang dinaramdam. For the good, Carlo. Seryosong wika ni Gigi. Maikli lamang iyon pero makahulugan ang sagot na binitawan ni Gigi. Pero karapatan ko malaman, Gigi. Alam mo ba kung gaano ako ka-guilty ngayon dahil sa ginawa ko sa'yo? I almost forgot my own family just thinking how insane I am for hurting you, for letting you go. Sobrang gustong-gusto ko na mahanap ka para magpasalamat, para humingi ng tawad. I was stuck on the idea na hindi na ako makakabawi sa'yo. I'm so sorry, Gigi, for doing all those things to you. Patawarin mo ako. If I can only turn back time, I will stay by your side. Mahabang litanya ni Carlo at lumuhod pa kay Gigi. Stand up, don't make a scene here. Ayos lang yun, Carlo. I did that for the good. Ayoko din naman na magstay ka sa akin dahil lang doon. Ayoko maging rason yun pag-donate ko at pagligtas sa buhay mo to take advantage. Ginawa ko yun kasi gusto ko. It's my decision to hide the truth. Kaya please, Carlo, let's just live in the present and forget about our past. Tapos na yun, huwag na natin balikan. Mahaba at makahulog ang wika ni Gigi kay Carlo. Tinulungan pa nito si Carlo na tumayo. Naisip naman ni Carlo na tama si Gigi. Maybe you're right. Pero wag mo sana akong alisin sa buhay mo. I want to thank you at makabawi sa'yo. Even if we will stay as friends. Wika ni Carlo. Pinunas naman ni Gigi ang luha ni Carlo sa pisngi bago nagsalita. I'm glad to hear that from you. Mamuhay na lang tayo sa kasalukuyan at gawin na lang stepping stone ng mga mali at natutunan natin sa nakaraan. Tama, pwede naman tayo maging magkaibigan. Pero hanggang doon lang yon. Wika ni Gigi. Napangiti naman si Carlo at tila ba gumaan ang kanyang pakiramdam nang masabi ang lahat ng gusto niyang sabihin kay Gigi. Maya-maya ay biglang tumunog ang cellphone ni Gigi kaya sumenyas ito kay Carlo na sasagutin lang ang tawag. Ngunit nandun pa din si Gigi sa harap ni Carlo. Kaya rinig ng lalaki ang bawat linya na lumalabas sa bibig ni Gigi. Yes, Yaya. What? Saang ospital? Okay, I'll go there. Matapos malaman at marinig ang sinabing balita ng katulong, ay agad na ibinaba ni Gigi ang tawag. What happened? Tanong ni Carlo kay Gigi, ngunit tila babalisan ng babae. Text na lang, Carlo. I'm sorry, importante lang talaga to. Wika ni Gigi at nagmamadaling umalis sa lugar na yon. Naiwan naman si Carlo na tulala, ngunit masaya ito dahil gumaan na ang kanyang pakiramdam nang makausap si Gigi. Samantalang si Gigi naman ay agad na nagtungo sa ospital kung saan isinugod ang kanyang anak. What happened? Alalang tanong ni Gigi sa katulong. Hindi ko din po alam, Mami. Kumakain lang po siya tapos hinimatay. Umiiyak na wikang paliwanag ng katulong kay Gigi. Nasaan na si Daisy? Tanong ni Gigi at ngayon ay lapis ang kabang nararamdaman ng babae. Nasa loob po. Sagot ng umiiyak na katulong. Maya-maya ay lumabas na ang doktor at kinausap nito si Gigi. Sino po bang ina ng bata? Tanong ng doktor.
Agad na lumapit si Gigi sa doktor. Ako po, Dok. Kamusta po ang anak ko? Umiiyak na tanong ni Gigi. For now, the child is not fine. Nagkaroon siya ng allergy reactions and it could have been inherited from a family member. Wika ng doktor at ipinaliwanag kay Gigi ang allergy ng bata. At napagtanto ni Gigi na minana pala ng kanyang anak ang allergy ni Carlo. Paano po masusolusyonan yun, Doc? Tanong ni Gigi sa doktor. May allergy ka ba? Diretsang tanong ng doktor kay Gigi. Wala po. Mabilis na sagot ni Gigi. Yung father? Tanong muli nito, ngunit natahimik lamang si Gigi at hindi nakasagot. Bakit po ba kailangan mong malaman kung may allergy kami? Diretsang tanong ni Gigi sa doktor at agad naman na sumagot ito. Dediretsahin na kita. Ang allergy ng anak mo ay magagamot lang sa pamamagitan ng antibody donor. Kung saan hahanap ka ng donor na may kaparehong allergy katulad ng sa anak mo. Pero kailangan ng taong yon ay ma-overcome ang allergic reactions. Much better kung isa sa inyo ng daddy ng bata ang may ganitong kaso. Kasi mahirap makahanap ng same allergy katulad ng sa anak mo. Diretsang wika ng doktor kay Gigi at umalis na. Para namang tumigil ang ikot ng mundo ni Gigi. Iniisip niya pa lang na lumapit kay Carlo ay para bang hindi niya na ito kaya at magsasabi siya ng katotohanan. Ngunit sa kabilang isipin ni Gigi ay kailangan niyang kainin ng hiya at pride upang maligtas ang kanyang anak at makasama ito. Hati ang desisyon ni Gigi at tila ba hindi makapag-isip ng tama dahil sa biglaang sitwasyon at naisip pa ni Gigi kung kailan handa na siya para magsimula ay ngayon pa nangyari ang ganitong problema. Palakad-lakad si Gigi at tila ba hindi makapagdesisyon. Ngunit dahil sa kanyang lubos na pagmamahal sa kanyang anak, ay linunok niya ang lahat at tinawagan si Carlo. Carlo, please pick up the call. Bulong ni Gigi at hindi mapakali. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Tuluyan na nga kayang aaminin ni Gigi ang katotohanan? Maililigtas kaya ni Carlo ang buhay ng kanyang anak? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Gigi, anong nangyari? Please, bilisan niyo naman. Gigi, please lumaban ka. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Ang ika-16 na kabanata. Please, Carlo, pick up the call. Hindi mapakaling wika ni Gigi sa kanyang sarili at palakad-lakad. Nagpa siya si Gigi na lunukin ang kanyang pride at gawin ang alam niyang makapagliligtas sa kanyang anak kahit na humingi at sabihin pa niyang katotohanan kay Carlo. Ilang beses na tinawagan ni Gigi si Carlo at sa ikatlong tawag ni Gigi sa dating asawa ay sumagot na ito. Hello, Gigi? I'm sorry, ngayon ko lang nasagot. Galing kasi ako sa emergency room. May problema ba? Bungad ni Carlo kay Gigi nang sagutin ang tawag ng dating asawa. Galing pala si Carlo sa emergency room kaya hindi agad nasagot ang tawag nang umiiyak na si Gigi. Carlo, I need to say something to you. This is important. Let's meet up sa restaurant that we used to see each other. Please, Carlo, sana makapunta ka. Kailangan kitang makausap. Kapag nagkita tayo, doon ko na lang sasabihin at ipapaliwanag ang lahat. Nauutal at naluluhang wika ni Gigi kay Carlo mula sa kabilang linya. Okay, I'll go there. I'll see you. Maikling tugon ni Carlo at pinatay na ang tawag. Hindi na nagtanong pa si Carlo dahil ibinaba na agad ni Gigi ang tawag. Dali-daling nagtungo sa restaurant si Carlo kung saan sila huling nakapag-usap ni Gigi. Kahit naguguluhan at nagtataka si Carlo, agad siyang nagtungo doon dahil kilala niya si Gigi. Hindi ito gagawa o kikilos ng hindi mahalaga ang bagay na yon. Nagtataka din si Carlo dahil tila ba umiiyak si Gigi na makausap niya ito mula sa kabilang linya kanina. Tila ba may nangyari na hindi niya alam. Pagdating sa restaurant ay naghintay doon si Carlo kay Gigi
At nag-text pa ito sa dating asawa na naroon na siya sa restaurant at naghihintay. Samantalang si Gigi naman ay kinausap ang doktor. Umiyak si Gigi at halo-halo ang kanyang nararamdaman na tila ba ang bigat ng bawat hakbang na kanyang gagawin. Dok, babalik po ako. Kikitain ko lang pong ama ng aking anak. Please take care of her. Babalik po ako agad. Wika ni Gigi sa doktor at tumango lamang ito. Ibinili na lamang ni Gigi ang kanyang anak sa katulong at nagmamadaling nagmaneho patungo sa restaurant kung saan sila magkikita ni Carlo. I will do anything just to make sure na maliligtas ang aking anak. Lahat gagawin ko. Umiiyak na wika ni Gigi at pinibilisan ang pagmamaneho. Nakatanggap pa ng text si Gigi kay Carlo at nag-reply na on the way na siya. Si Carlo naman ay tila ba kabadong naghihintay kay Gigi sa restaurant. Natanggap niya pa ang text at reply ni Gigi sa kanya na on the way na siya. Ngunit ilang minuto nang lumipas mula nang makatanggap siya ng text mula kay Gigi ay wala pa din ito. Bakit kaya ang tagal ni Gigi? Di naman yun ugaling magpahintay ng matagal Bulong ni Carlo sa sarili at may kung ano sa kanyang dibdib na kanyang naramdaman pero hindi niya mawari. Patingin-tingin si Carlo sa bawat taong papasok sa restaurant at pabalik-balik ang tingin niya sa kanyang relo. Ilang oras nang lumipas ngunit hindi pa din dumating si Gigi na ikinataka na ng lalaki. Kaya agad na tinawagan niya ang dating asawa ngunit hindi na ito sumasagot pa. Ilang tawag pa ang ginawa ni Carlo pero walang Gigi na sumasagot sa kanya. Tinext pa ni Carlo si Gigi ngunit wala itong reply sa kanyang mensahe. Doon na nagpasya si Carlo na umalis na lamang at umuwi. Maybe nagbagong isip niya kaya hindi na siya nakarating. Sino ba naman ako, diba? Tila madramang wika ni Carlo sa kanyang sarili. Sumakay na si Carlo sa kanyang kotse at sa kanyang biyahe ay natanaw ni Carlo ang isang aksidente na naging sanhi ng buhol-buhol na trapiko. Napahinto si Carlo at napatingin sa gawin ng aksidente. Tiningnan ni Carlo ang kotse at tila ba pamilyar ang sasakyan na yon para sa kanya, kaya agad na bumaba si Carlo upang makiisyoso at makatingin sa nangyari. Kawawa naman ng babae, ang bilis kasi magmaneho niyan kanina Di siguro napansin yung palikong truck. Nagmamadali ata siya, mukhang may importanteng lakad. Nakita ko pa kanina na umiiyak siya bago nangyari yung aksidente. Bulong ng mga tao na naroon. Nagtaka naman si Carlo at naghintay na ilabas ang katawan ng biktima. Excuse me, sino daw po yung aksidente? Curious na tanong ni Carlo sa mga tao na naroon pero sa mga oras na yon ay may kaba na nararamdaman ng lalaki sa kanyang dibdib. Hindi niya alam pero sa mga oras na yon ang tanging nasa isip ni Carlo ay si Gigi, ang dati niyang asawa. Gigi ata po yung pangalan, sabi ng pulis base doon sa mga ID na nakuha nila. Sagot ng isang lalaki at mula doon ay nakumpirma ni Carlo ang kanyang hinala nang ilabas si Gigi sa sasakyan. Makikidaan po! Wika ng pulis habang bitbit si Gigi na ngayon ay may malay pa. Umiiyak ito at nakatingin sa gawin ni Carlo na tila ba nangungusap sa kanyang mga mata nitong lumuluha. Gigi! Makikidaan po! Wika ni Carlo at agad na lumapit sa dating asawa na ngayon ay duguan. Carlo, banggit ni Gigi sa pangalan ni Carlo. Hirap na hirap si Gigi sa kanyang pagsasalita. Awang-awa si Carlo sa kalagayan ngayon ni Gigi. Puno ang buong katawan nito ng dugo at may galos sa iba't ibang parte ng katawan na ikinadurog ng puso ni Carlo. Ni minsan sa kanyang isipan ay hindi sumagi na mangyayari ang ganoong bagay sa kanyang dating asawa na napakabuti. Huwag ka muna magsalita. Don't worry, nandito ako. Hindi ako aalis sa tabi mo. Pangako yan. Wika ni Carlo at ngayon ay naiiyak na. Hinawakan pa ni Carlo ang kamay ng dating asawa at sumama sa pagsakay sa ambulansya. Hawak-hawak ni Carlo ang kamay ni Gigi na puno ng dugo at lumuluhang nakatitig sa dating asawa. Si Daisy. Uutal-utal na wika ni Gigi at pinipilit na magsalita. Si Daisy? Huwag ka mag-alala. Okay siya. Babantayan ko siya basta magpagaling ka. Huwag ka muna magsalita. Please, lumaban ka. Di ba may sasabihin ka pa? Please, lumaban ka. Huwag mo munang pilitin na magsalita dahil mahihirapan ka lang lalo. Gigi, I'm sorry.
Wika ni Carlo at hawak-hawak pa din ang kamay ni Gigi. Lumuluha lamang si Gigi at pinipilit na magsalita. Para bang may nais itong sabihin ngunit hindi maintindihan ni Carlo dahil uutal-utal ang bigkas ni Gigi at hindi maintindihan dahil mahina na ito. Iligtas mo yung anak na... Hindi na naituloy pa ni Gigi ang nais sabihin nang mawalan ito ng malay. Halos magwala si Carlo sa loob ng sasakyan nang mawalan ng malay si Gigi at hindi alam kung ano ang gagawin. Gigi! Anong nangyari? Please, bilisan niyo naman! Gigi, please, lumaban ka. Dito lang ako. Hindi kita iiwan. Hindi na. Please, lumaban ka para kay Daisy. Huwag mo naman akong iwanan. Umiiyak na wika ni Carlo. Patuloy na umiiyak si Carlo at napapatanong na lamang kung bakit kailangan na mangyari ang lahat ng iyon. Bago niya ma-realize kung gaano siya katakot na mawala si Gigi sa buhay niya, lalo na't ito ang taong nagligtas sa kanyang buhay noon. At ngayon ay nag-aagaw buhay naman ang dating asawa, pakiwari ni Carlo ay kasalanan niya ang lahat. Sobrang awa at kirot ang nararamdaman ni Carlo sa mga oras na yon. At confused pa din sa mga salitang binitawan ni Gigi bago ito nawala ng malay. Paulit-ulit na tiningnan ni Carlo ang pulso ni Gigi at hindi nagsayang ng oras at isinagawa ni Carlo ang emergency medic. Isinagawa ni Carlo ang paunang lunas upang masigurado niya na makakarating at aabot sa hospital si Gigi. Ilang sandali pa ay narating na nila ang hospital. Hindi iniwan ni Carlo si Gigi hanggang sa ipasok ito sa emergency room. Sir, dito na lang po kayo. Wika ng nurse kay Carlo at isinarado na ang operating room. Umiiyak na napayuko si Carlo at nagdarasal na sana iligtas si Gigi. Nagdasal pa si Carlo na maligtas si Gigi mula sa bingit ng kamatayan. Habang naghihintay si Carlo sa labas ng operating room, ay may isang babae ang lumapit sa kanya at natandaan ni Carlo na ito ang katulong ni Gigi. Ikaw po si Dr. Carlo, diba? Tanong ng babae kay Carlo. Opo, ako nga. Si Gigi nasa operating room. Nasaan ang anak niya na si Daisy? Ibinili niya sa akin ni Gigi bago siya mawala ng malay. Di ba ikaw ang katulong nila? Nasaan ang anak ni Gigi? Gusto ko siyang makita. Wika ni Carlo sa babae. Alam ko na po nangyari kay Ma'am Gigi at nananalig po ako sa Diyos at naniniwala po ako na malalagpasan niya po ito. Pero si Daisy po ay naka-admit pa din po dito sa ospital. Sasamahan po kita sa ward ng bata. Nandun din po ang doktor na nagbabantay sa kondisyon ng bata. Wika ng babae at hindi makapaniwala si Carlo na pati palang anak ng dating asawa ay naroon din sa ospital at naka-admit. Pagdating sa ward ng bata ay nakita ni Carlo si Daisy na nakahiga sa kama at wala itong malay. Awang-awa si Carlo sa bata at tila ba tinutusok ang kanyang puso nang makita ang kondisyon ng bata. Napaupo na lamang si Carlo sa tabi ng bata at hinawakan ang kamay nito. Nanginginig at lumuluha si Carlo nang lapitan ng bata habang hawak-hawak ang kamay nito. What happened to her? Bakit siya naka-admit? May sakit ba siya? At bakit ibinibilin sa akin ni Gigi ang bata? Tanong ni Carlo sa babae, ngunit hindi ito nakasagot. Gulong-gulo na si Carlo at nagtataka siya kung bakit nangyayari ang lahat ng iyon kay Gigi. Maya-maya ay nagsalita na ang doktor na naroon sa loob ng ward ng bata. Si Daisy ay mayroong omalizumab, a humanized monoclonal antibody against IgE. It represents a novel therapeutic intervention for seasonal allergic rhinitis. Complex formation with serum-free IgE reduces the amount of IgE available for binding to effector cells and thus has the potential to reduce IgE-mediated allergic symptoms. Alam nito ni Gigi. Pero when I asked her kung meron ba siyang allergy na ganon, she answered no. At ang huling sinabi sa akin ni Gigi before the accident is she will meet the father of her child. Paliwanag na wika ng doktor. At maging ito ay naaawa sa naging kalagayan ng kanyang pasyente na sunod-sunod ang naging pagsubok sa buhay. Natahimik si Carlo sa sinabi ng kapwa niya doktor. Napaisip si Carlo na bakit may ganoong allergy ang anak ni Gigi na kapareho sa kanya. You mean, Daisy needs an antibody galing sa taong mayroong the same allergy tulad ng sa kanya?
na dapat na-overcome ang allergy, tama ba? Paninigurado ni Carlo. Sa oras na yon ay labis ng kabang nararamdaman ni Carlo at tila ba may kung anong kutob sa kanyang dibdib. Yes, tama ka. At iyon lang ang paraan para mailigtas ang bata. But to think na naaksidente si Gigi, I don't know what to do. She said babalik siya dahil kikitain niya ang father ng kanyang anak. But it was tragic. Naaksidente siya, so we can only do is to pray na malagpasan ito ni Gigi. Wika ng doktor at naluha naman si Carlo. Natahimik si Carlo at malalim na napaisip sa mga nangyayari at sa kalagayan ng bata na pareho lang sa kanya. Takang-taka na si Carlo at halo-halo ng emosyon na kanyang nararamdaman. Ako bang ama ng anak ni Gigi na si Daisy? Daluluhang bigkas ni Carlo sa kanyang isipan at halo-halong kaba at takot ang kanyang nararamdaman sa oras na iyon. Madaming tanong ang nabuo sa kanyang isipan na si Gigi lamang ang makakasagot. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Magigising na kaya si Gigi? Mapagtanto kaya ni Carlo mag-isa na siya nga ang ama ni Daisy? Maililigtas rin kaya niya si Daisy? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Drop your act, Bettina. I heard everything. And I'm not as fool as you think. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ika-17 kabanata. Gulong-gulo na ang isip ni Carlo. Para bang sa sobrang dami na nangyayari sa araw na yon, ay hindi niya naakalain ang mga ganoong pangyayari. Nagdesisyon si Carlo na ilipat ang kanyang mag-ina sa sariling ospital upang maalalayan ito maigi at mabantayan ang kondisyon ng mga ito. Can we transfer them at my hospital? Para mas matutukan kong pag-aalaga sa kanila. And also the condition. Gusto kong masigurado na gagaling si Gigi at si Daisy. Wika ni Carlo, ngunit agad na tumutol ang doktor. No, we can't allow you to do that. Lalo na't hindi ka nila kaano-ano. Unless you're the father of Daisy. Mariing wika ng doktor kay Carlo. Alam naman ni Carlo na ganoon ang mangyayari dahil doktor din siya at nagmamayari ng ospital. Policy iyon sa ospital na kailangan sundin. I am the father of Daisy, so I have the right to do that. I can also sign the waiver if your concern is about the hospital. Ako din ang kikitain ni Gigi before the accident. So please just do what I want. Wika ni Carlo. Ngunit tila ba hindi pa din sang-ayon ang doktor kay Carlo na para bang nag-aalinlangan pa. How can we sure of that? Tanong ng doktor kay Carlo. I am willing to undergo a DNA test to prove my testament. Isa pa, ano naman ang mapapala ko kung magsisinungaling ako, hindi ba? Wika pa ni Carlo, at sa parting iyon ay pumayag ng doktor. Hindi ito nakipagtalo pa sa lalaki at sinamahan na lamang si Carlo sa admin para asikasuhin ang paglipat sa mag-ina. Agad na inilipat si Gigi at Daisy sa ospital na pagmamayari ni Carlo. Matapos malipat si Gigi at Daisy sa ospital ni Carlo, ay umuwi na ito sa kanilang tahanan at doon hindi na inaasahang narinig ni Carlo si Bettina na kausap si Zach na tila ba nagtatalo ang dalawa. Kaya agad na nagtago si Carlo upang hindi na makita ng dalawa. Gusto ko na makasamang anak ko. Kayong dalawa, ano pa bang kailangan mo kay Carlo? Mukha namang iba ng priority nun. Isa pa, ako ang ama ni Dahlia at hindi si Carlo. Kasal lang kayo pero ako ang tunay na ama ni Dahlia. Rinig ni Carlo ang mga salitang binitawan ni Zach. Para bang nabingi si Carlo sa katotohanan na kanyang narinig at nanahimik muna upang marinig ang isasagot sa kanya ng kanyang asawa dahil inaasahan ni Carlo na baka nagkamali lamang siya. How dare you to control me? As if may ipapalamon ka sa amin ng anak mo. At isa pa, malaki ang tulong sa atin ni Carlo. Whatever we want, he can provide.
So please stop this nonsense topic. Baka marinig pa tayo ni Carlo. Wika ni Bettina na may halong pang-iinsulto kay Zack. Kung ayaw mong sabihin kay Carlo, ako mismo magsasabi sa asawa mo. Pananakot ni Zack kay Bettina. As if naman paniniwalaan ka niya. And also, I know Carlo loves me so much. Kaya kahit ano pang gawin mo, he will beg me to stay by his side. Nakangiting wika ni Bettina na tila ba siguradong hindi siya iiwan ng kanyang asawa. At doon na nga lumabas si Carlo sa kanyang pinagtataguan. Dati yon, Bettina. Noong kilala pa kita. Tama nga hinala ko. Hindi ko anak si Dahlia. Wika ni Carlo na ikinagulat na Bettina. What are you saying, Carlo? We were just talking and practicing here. Wika ni Bettina at nagpapalusot pa kay Carlo. Drop your act, Bettina. I heard everything. I'm not a fool as you think. Mahal nga kita. Pero ngayon, hindi ko alam kung tama ba na minahal kita. Wika ni Carlo kay Bettina, ngunit tumawa lamang ito. You think I didn't know what you're doing? Alam ko na ipinalipat mong mag-inang si Gigi at Daisy sa hospital. Tapos ngayon mo sa akin ibubuntang lahat ng you're telling me nonsense? At isa pa, bakit concerned ka sa anak ni Gigi na dati mong asawa? Pagbabalik ni Bettina kay Carlo. Napailing naman si Zack at maging ito ay hindi nagustuhan pang sinabi ni Bettina. I'll go now. If you have time, Carlo, I'm willing to tell you what I know about my daughter and Bettina. Wika ni Zack at tinapik pa si Carlo sa balikat na tila ba nagpapahiwatig na handa nitong sabihin lahat ng nalalaman. Wait! Meet me at the hospital, Zack. I want to know everything. Pero aasikasuhin ko munang transplant ni Daisy with me. Wika ni Carlo kay Zack at tumango lamang ang lalaki. What did you say? Bakit mo kailangang mag-donate sa anak ng babaeng yun? Galit na tanong ni Bettina na tila ba si Carlo pang may kasalanan. Dahil anak ko si Daisy. Anak namin ni Gigi. Huwag ko lang malaman na may alam ka dito. Sisiguraduhin ko na magsisisi ka. You know me, Bettina. I can do everything just to make your life miserable. Galit na wika ni Carlo kay Bettina. Nanlaki ang mga mata ni Bettina sa binitawang salita ni Carlo. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon na lalabas sa bibig ng kanyang asawa. Kaya pala, ganun na lang sinasabi mo sa akin dahil ikaw palang may anak sa dati mong asawa? Paano kami ng anak mo? Sabihin mo nga. Galit na wika ni Bettina kay Carlo. Ngunit nilagpasan lamang siya ni Carlo at kinuha nito ang kanyang gamit at bumalik na sa ospital. Pagdating sa ospital ay agad na hinarap ni Carlo si Dr. Ramirez na siyang hahawak ng antibody transplant sa kanila ni Daisy. Are you ready, Doc Carlo? Tanong ni Dr. Ramirez kay Carlo. Of course, kamusta pala si Gigi? Wika ni Carlo at tinanong pa ng lalaki ang kalagayan ni Gigi. Just relax. Mamaya mo na isipin at alalahanin ang dati mong asawa. Wika ni Dr. Ramirez at ngumiti pa kay Carlo. Matapos ng pag-uusap ng dalawang doktor, ay isinagawa ng antibody transplant ni Carlo at Daisy. Kapwa parehong delikado ang kalagayan ni Gigi at ng kanyang anak na si Daisy. Sa mga panahon na iyon, ay tinupad ni Carlo ang pinangako niya kay Gigi na hindi na siya aalis sa tabi nito at pangangalagaan si Daisy. Ginawa ni Carlo ang kanyang magagawa para iligtas ang buhay ng kanyang anak. At habang nasa transplant sila Carlo, si Gigi naman ay inooperahan sa operating room. Samantalang si Bettina naman ay nagngingit-ngit sa galit. May kung sino itong tinawagan sa cellphone. Hello, Uno. I want you to do something. Bungad ni Bettina sa kanyang kausap. Ano yun, madam? Tanong ng lalaki kay Bettina mula sa kabilang linya. Pumunta ka sa ospital. Hanapin mong ward ni Gigi. Know her well.
Hindi ka pwedeng magkamali sa trabahong to. Turukan mo siya ng anything. Just to give her a cardiac arrest. Para hindi mahalata, gawin mong lahat para mamatay ng babaeng yun. Wika ni Bettina, at mababa ka sa mga salita nito ang galit at inis. Masusunod po! Wika ng lalaki kay Bettina at pinatay na ang tawag. Tingnan na lang natin ang tapang mo, Carlo. Kapag nakita mong patay na ang babaeng pinakamamahal mo. Galit na wika ni Bettina at ngumiti pa na parang demonita. Nilamon na nga ng galit at puot si Bettina at tila ba hindi na nag-isip sa mga desisyon na ginagawa. Samantalang matapos ang transplant ni Carlo at Daisy ay nasa operating room pa din si Gigi at nag-aagaw buhay. Pilit na nilalakasan ni Carlo ang kanyang loob at patuloy sa pagdarasal. Binantayan din niya ang kanyang anak na si Daisy. Doc Carlo, may naghahanap daw po sa'yo. Zack daw po. Wika ng isang nurse kay Carlo, kaya agad na lumabas ang lalaki at tinungo ang kinaroroonan ni Zack, ang lalaki ng kanyang asawa. Zack, malumanay na tawag ni Carlo sa lalaking ipinakilala ng kanyang asawa bilang pinsan. Agad na lumuhod ang lalaki at umiyak sa paanan ni Carlo. Please, Carlo, huwag mo kaming ipakulong ni Bettina. Hindi naman talaga ako sang-ayon sa plano ni Bettina na panluloko sa'yo dahil alam ko mabuti kang tao. Sadyang naipat lang ako sa sitwasyon dahil inaalala ko rin ang kinabukasan ng anak namin na si Dahlia. Paliwanag ng lalaki kay Carlo habang nakaluhod at umiiyak. I know. Tumayo ka dyan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo kakasuhan. Dahil kung gagawin ko yan, parang tinanggalan ko ng karapatan si Dahlia na makasama ang kanyang tunay na pamilya. Isa pa, minahal ko din si Bettina. At ang batang si Dahlia kahit nung una pa lang ay iba ng pakiramdam ko pero mahal ko si Bettina at nagtiwala ako. Pero sinira niya yun. Naiiling na wika ni Carlo na kahit na alam ng totoo ay tila ba hindi niya matanggap na ginawa iyan sa kanya ng babaeng lubos niyang minahal. Ipinagpalit pa niya ito kay Gigi sa kabila ng kabutihan na ginawa ng dating asawa. I am sorry, Carlo. Hindi ko hawak ang isip ni Bettina. Hindi naman siya ganon. I don't know what happened. Kinain na siya ng inggit. At nung nabuntis ko siya, she decided na ipaako sa'yo yon without telling me the truth. Lately ko lang naman nalaman na ako palang ama ni Dahlia nung umuwi ako. And that's the day when I met you. I'm sorry talaga, Carlo. Paulit-ulit na paghingi ni Zack ng tawad at depensa kay Carlo. Gumiti lamang si Carlo at nagpaalam na kay Zack. Ngayon na alam na ni Carlo ang katotohanan, ay sa isipan ng lalaki ay gagawin niya ng alam niyang tama. Matapos makausap si Zack ay dumiretso na sa operating room si Carlo. Dr. Carlo, nasa ward na po si Miss Gigi. Kakatapos lang po ng operation niya. Wika ng isang nurse kay Carlo at nagmamadaling nagtungo si Carlo sa ward ni Gigi. Who are you? Bungad na tanong ni Carlo sa isang lalaki na nakasuot pa ng pang-nurse at alam agad ni Carlo na hindi yon taga roon sa kanila. Alam ni Carlo na hindi ito nagtatrabaho doon. Checking lang po and need turukan si ma'am. Wika ng nurse na nagpalusot. Ano yan? Gusto mo sa'yo ko iturok yan? Guard! Sigaw ni Carlo at binugbog ang lalaki. Alam agad ni Carlo kung ano ang nasa syringe dahil doktor siya at isa lang ang pumasok sa isipan ni Carlo na mag-uutos nun. Walang iba kundi si Bettina. Ano po ang gagawin namin dito, Doc Carlo? Tanong ng guard kay Carlo. Bring him at the police station. Ako nang bahala for the investigation. Wika ni Carlo at naupo sa tabi ng kama ni Gigi. Buti na lamang ay naabutan ni Carlo ang lalaki. Kung hindi, baka hindi niya na naabutan pa na buhay si Gigi. Nakarating naman agad kay Bettina ang balitang iyon. Kaya agad itong gumawa ng paraan upang hindi madawit sa kaguluhan. The hell that man?
Bugok at walang isip. Galit na sigaw ni Bettina sa kawalan at nagwala. Samantalang si Carlo naman ay nananatili sa tabi ni Gigi. Gumising ka na, Gigi. Tutuparin ko pa yung pangako ko sa'yo. Maayos na pala si Daisy, ang anak natin. Sorry kasi hinayaan ko na mangyari lahat ng ito. I promise babawi ako sa'yo. Wika ni Carlo sa walang malay na si Gigi. Ilang sandali pa ay pumasok na sa loob si Doc Salazar ang nag-opera kay Gigi. Doc Carlo, it's nice to see you. Mabuti at maayos ang naging transplant niyo ni Daisy. Nakakagulat lang. Ikaw pa lang ama ng bata ngayon. Sa bagay, hawig mo naman. Bungad ng doktor kay Carlo at ngumiti pa. Sadyang tama nga ang kasabihan. May tenga ang lupa at may pakpak ang balita. Kamusta si Gigi? May kailangan pa bang gawin or any fracture to her? Nag-aalalang tanong ni Carlo sa kapwa-doktor. The surgery went fine. But there's a problem. Gigi needs a limb transplant. Dahil sa epekto ng aksidente ngayon, ang malalang nangyari sa kanya is she needs a donor. Diretsong wika ni Doc Salazar at natahimik naman si Carlo. Anong klaseng transplant kaya ang kakailanganin ni Gigi? Hanggang saan kaya ang kayang isakripisyo ni Carlo para sa kanyang pamilya? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.